Minasan, konnichiwa! So for today's video ay magluluto nga tayo ng pinakbet na gulay. Dahil dyan, simulan na nga natin. Handa na nga natin, buksan na nga natin ang ating kalan. Pagkatapos ay magpainit na nga tayo ng ating kaserola. At kapag mainit na, pwede na tayong maglagay ng mantika. Depende nga pala kung gaano karaming mantika ang gagamitin nyo. Ako kasi tarya-tarya lang. Pero depende sa inyo kung gaano karami or kakonti. Kung ayaw nyo na masyadong mamantika, pwede din naman. At pag okay na, mainit na yung mantika, isunod na nga natin yung sibuyas na ating ginayat. Depende kung anong klaseng gayat ang gusto nyo sa sibuyas. Ako kasi medyo natadtad ko yung sibuyas eh. Napino ko siya na parang bawang. At pag okay na nga, ilagay na natin ang ating bawang. Okay? Halu-haluin lang din natin siya hanggang sa mag-golden brown. At kapag okay na siya, medyo golden brown na siya, isusunod naman natin ay yung isa sa pinaka-main ingredients para maging mas masarap ang pinakbet. Ito ay ang alamang. Yung alamang nga pala na ilalagay ko dito ay isa't kalahating alamang nga lang pala yan. Medyo frozen siya kasi galing siya sa ref. Preserved na siya kasi galing pa siya sa Pinas na niluto ng partner ko. Share ko lang. Halo-haloin lang natin. Halo-haloin lang natin hanggang sa maging okay na siya. Yung alam mga pala hindi masyadong marami kasi ayoko na masyadong maalat. Sunod na nga natin yung gulay. Okay, unahin na natin yung kalabasa. Halo-haloin lang natin para mag-mix yung ating ikinisang alamang, sibuyas at bawang. At kapag okay na, isusunod na din naman natin yung pangalawang gulay, yung ating string beans. At halo-haloin lang ulit natin para mag-mix-mix sa mga gulay. Kapag okay na yan, pwede na rin natin isunod ang talong. Bali mapapansin nyo nga pala minasang tatlong klase lang ng gulay yung magagamit ko dito sa simpleng pinakbet na gulay na gagawin ko. Kasi winter season nga po pala dito minasan sa Japan, share ko lang. Kaya hindi ganong karami available na gulay. Gaya ng ampalaya at okra. So, pwede na yan. Pakbet pa rin yan. At dahil dyan, pwede na tayo maglaglag ng tubig. So, sa tubig, minasang, tarya-tarya, tansya-tansya na lang tayo. Depende sa inyo kung gusto nyo na masyabaw o yung tamang pagpapakuloan lang ng gulay. Ako kasi ayoko na masyadong masabaw sa pinakbet. Pagkatapos nga, optional nga pala, naglagay nga pala ako ng nor shrimp, pampadagdag lasa din, paminta, asin, at saka chili flakes. Optional lang din sa chili flakes. Actually, kailangan ko naglagay niyan kasi gusto ko yung medyo may pagka-spicy yung pagkain. Kahit gulay pa yan. Mahilig kasi ako sa mga medyo may anghang na pagkain. At dahil dyan, halu-haluin lang natin. Halu-haluin natin hanggang sa mag-mix siya. At kapag okay na, na-mix-mix na natin yung mga gulay, pwede na natin siyang takpan at pakuluan natin to ng kahit mga 5 minutes lang minasang para lang maluto yung gulay. Kahit hindi naman kailangan na overcook para nandun pa rin yung sustansya na makukuha natin sa gulay. Okay, minasang? Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ng medyo luto talaga yung gulay kasi nalalasan nyo yung kakaibang gulay, kakaibang lasa ng gulay. Ako kasi mas prefer ko din yung half cook lang or hindi masyadong luto-luto para naniniwala kasi ako na yung sustansya ng gulay nandoon pa din. Okay? At kapag na okay na, kumukulo na siya, buksan na natin, check na natin yung gulay. Ayan, kumukulo na nga siya. Halu-haluin lang ulit natin para ma-assure natin na nanuot talaga sa gulay yung mga ingredients na ginamit natin. Kapag okay na nga, pwede mo na rin siyang tikman. Tapos, dagdagan nyo na lang, depende sa panlasa nyo, kung maalat ba o matabang ba. Depende na sa inyo minasang. Okay? Ito ay aking simpleng luto lang na maibabahagi ko sa inyo. Thank you for watching. See you next time, minasan.